Bida programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid. Ako ang inyong Tol Erwin. Pinalasa ni Pinoy ang sektor ng minahan para protektahan ang kalikasan. Dito po sa T3, kalikasan mano katauhan, protektado, kami ang babalasa sa mga nagmimina ng yaman mula sa pang-aabuso. Pero mga tol, palagi rin bukas ang pinto ng aming serbisyo publiko. Dahil sa T3, may mina ng pagmamahal para sa mga ape. Ako, si Tol Ben, hukayin natin ang ginto, mga balita at tabunan ng mga tiwali sa bakbakan na. Ang mga balitang dapat aksyonan, 8 taong gulang na bata sa Pasay, minolestya daw ng sariling tiyuhin. Lasing na suspect, arestado. Sa atin mga back-to-back exclusive, aray ko po! Batang naipit ang pass escalator ng isang mall sa Davao. Pagpa-rescue sa kanya, umabot ng 1 oras. Exclusive, mga nagbebenta ng pampalaglag sa tabi ng simbahan ng Quiapo, inilaglag ng T3. Gobernador ng Northern Kalinga na namukpok na mikropono sa isang radio announcer. Pinukulan ni Pinoy ng 1 taong suspensyon. Ngayon, pwede na kayong tumikim na masarap na pinya dahil ang dugyot na pinya ang aming ibinulgar. Delicious nang tignan. Kaso sa Videolante exclusive, isang karenderyaki pala. Kaya ang aming aksyon, karenderyari sila. Paralisadong lalaki, nag-aantay lang daw ng kamatayan, sinaklolohan finally ng Rescue 5. At sa ating attorney on call, mga problemang legal na idinulog kay Attorney Mel Santamaria, aaksyon na natin live. Balitaan at serbisyo publiko, umpisa na! Ay, wala silang nagsasan mga oras kung may snow. Ito, Tol Ben, isang kwento. Na gawain lang yata ng demonyo. Dahil tiyuhin ang 8 taong gulang na bata, nalasing at nakitulog sa bahay ng pamangkin at ina ng bata. Ang nagisna ng ina ng bata ng malimpungatan ito, ang kahalayan ng buhong bayaw. Hoy! Nang gagalaiti si Aling Maria Gemma Loren habang ikinikwento kung paano niya naaktuhan ang pangmamolestya sa 8 taong gulang na anak niyang si Angel. Ang tinuturong suspect si Rodelio Loren na kapatid mismo ng tatay ng biktima. Kwento ni Aling Gemma, bumisita lang daw ang lasing na si Rodelio sa bahay nila sa Campi Street, Zone 20, Pasay City. At dahil nakainom ng alak, doon na ito natulog. Pero pasado alas 10:30 ng gabi, habang magkakatabing natutulog ang mag-ina, tumabi ang manyaki sa tiyuhin kay Angel. Maya-maya pa, nagising daw si Aling Gemma nang marinig na umiyak ang bata. Nang buksan ang ilaw, nagulat siya sa nakita. Yun nga, parang iba na ang pakiwari ko dun sa bayaw ko. Parang may inaano na, habang yung kamay sa shirt ng anak ko, inilawan ko siya ngayon. Ngayon, pag ilaw ko sa kanya, nahuli ko talaga yung niya, na nasa labas na. Sa galit ng ina, kumuha ito ng martilyo para hampalusin ang manyak na tiyuhin. Pero mabilis din naman itong nakatakas. Agad din namang humingi ng saklolo ang magulang sa otoridad. Napag-alaman na bumalik pala ang suspect sa bahay nito sa Maricaban sa Pasay. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng Pasay PNP at pinuntahan ang tinitirahan ng suspect. Dito na nahuli ang hinahanting na tiyuhin na todo tanggi naman sa krimen. Yung panganay niya, anak, hindi mo nakasama. Yung nakatabi, yung panganay niya, yung natulog. Hindi. Wala kang ginawa sa kanya. Nakatulog ako eh. Nakatulog ako, nakasandal ako eh. Hindi mo sa niyaya. Wala. Nakulong po. Makulong. Bakit? Bakit mo sa gusto mo makulong?
Ang dami na po atraso niya sa amin. Naharap ang suspect sa kasong violation of Republic Act 7610 o Law Against Child Abuse. Tama ka dyan, Tolben. Kung hindi siguro alak, droga. Ito, palagay ko, may halong na droga to. Droga. At sinapian na ng demonyo. Na, halo-halo na. Ang paglaglag po ng sanggol sa napupunan ay krimen. Siyempre, ang nagbebenta rin ng pampalaglag ay may tuturing na kriminal. Tama. Ang iba, walang takot sa Diyos. Nasa tabi pa ng simbahan, nagbebenta. Ano yan? Eto po, panoorin ninyo. Isang concerned citizen ang lumapit sa T3 ang kanyang sumbong. Naglipa na pa rin daw ang mga nagtitinda ng Cytotec o pampalaglag sa gilid ng Quiapo Church sa lungsod ng Maynila. Gas-gas at matagal ng problema ang iligal na bentahang ito. Pero bakit hanggang ngayon tuloy pa rin ang iligal na negosyong ito? Bukod sa delikado sa kalusugan, mahigpit rin na ipinagbabawal ang pagbebenta nito nang walang reseta mula sa doktor. At para kumpirmahin ang reklamo, agad kaming nagtungo sa lugar para magsiyasat. Ano pa lang, mga ilang weeks pa lang. Mga 2, mag-3, mga 20 ha. Okay, gagamit ka na ng 10 Cytotec, 10. Ano ba delikado? Hindi, basta walang sakit sa puso. Dito lang ba makakabili niyan? Kasi bawal doon. Kasi dati doon kami, may camera na doon. Positibo ang aming natanggap na reklamo. Kaya naman, agad kaming nagtungo sa Manila Police Community Precinct o CHAPA para ipakita ang bidyong aming nakuha. Kasama ang T3, nagsagawa ng briefing ang mga operatiba ng CHAPA bago ikasa ang isang lightning raid. Yung pagbebenta nila ng unregistered drug, malinaw na nag-violate sila ng RA 3720 or yung Food, Drugs and Cosmetic Act. Upon conviction, pwede silang mabigyan ng fine not less than 1,000 pesos or imprisonment not less than 6 months and 1 day but not more than 5 years or both upon the discretion of the court. Warning ng T3 sa mga makukulit at patuloy na nagbebenta ng Cytotec dyan sa Quiapo Church. Tama na! Itigil na! Hindi kami mapapagod na isaksak kayo na paulit-ulit sa kalaboso. Nasa linya po ng aming telepono si Captain Rolando Lorenzo Jr., ang hepe po ng Manila City Hall Police Community Precinct. Magandang hapon po, Kapitan. Sir, magandang hapon din po. Una po sa lahat, kami nagpapasalamat sa inyong aksyon at tinulungan niyo kami at nahuli po yung nagbebenta. Pero ikalawa po ng tanong namin, sir, ay kailan ho kaya mapuputol ito at matitigil? Kasi panahon pa ho ng Marcelo, nariyan na yung mga yan hanggang ngayon, may 30 taon mahigit na, ay pabalik-balik lang ho yung mga tao dyan. Meron ho kayang pwedeng magawa ang otoridad natin para hindi na magsibalik yung mga yan, sir? Opo sir, mapapansin na po naman po natin na mula nung dating mga unang panahon po na talagang talamak na talamak po ang bentahan ng Cytotec doon. Ngayon po mapapansin natin yung kabawasan doon sa kanilang pagbebenta. Dati Ngayon, kasi sir, mga ugat-ugat na mga kahoy, mga nakalagay doon sa lapad na bote ng inumin. Ngayon, may high-tech na, Cytotec pa. Opo sir, at magkakakandak po kami ng continuous deployment po ng ating mga undercover na police para continuous po natin na mabilan itong mga taong nagtitinda nito at talaga pong ito itutuluyan po natin lahat. Alam mo sir, sana maganda ho yan sinasabi niyo. Sana pag ikay na-promote na naging Colonel General, yung mga papalit sa iyo susundan yung iyong yapak at hulihin sila ng hulihin, kaya Kapitan. Yun naman po ang hangarin po natin. Ako. Pero ito sa akin, Win, wala bang magagawa yung parish, sabihin natin, priest dyan, o gumawa ng, pero parang sa tulong na rin ng mga pulis na magmasid every now and then. Nagpapanggap kasi yung mga yan, Tolben, na nagtitindala ng mga ugat-ugat para sa okay. rheuma, Mahirap nga pala. arthritis. Pero pag binulang ka, meron ka ba dyan pampalaglag meron?
nasa Ayun, ilalim. ayun. Okay. Anyway, maraming salamat po. Sige po, sir. Asahan po namin na araw-arawin yung silipin yung lugar na yan. Thank you po, Opo, Senior sir. Maraming Inspector salamat din po. Rolando Lorenzo Jr. Okay. Sa oras ng kalamang sikmura, karinderyang takbuhan ng mga taong kapos sa oras para magluto pa. Hindi kaya kapusin lalo sila kung pagkain ay doktor at ospital ang bagsak nila. Meron kasi kaming natuklasan karinderya. Isang residente ng Rodriguez Rizal ang lumapit sa T3 upang ireklamo ang karinderya sa kanilang lugar. Wala ho silang sariling hugasan, walang sariling lababo sa loob. Doon lang ho mismo sila naguhugas sa labas. Ang nangyayari ho kasi, bukod sa nagiging madumit, pangit tignan, may mga nadidisgrasya kasi yung daanan ho, bali nagiging madulas. Agad naman pinuntahan ng T3 ang lugar upang kumpirmahin ang kanyang sumbong. Huling-huli sila sa akto na ang mga pinggan at kubyertos ay doon nga sa tabing kalsada nila hinuhugasan. Isama pa mga kalderong ito at ang kanilang panghugas, tubig ulan ang tipid nyo naman. Pati ang pinagbababara ng barbecue dito na rin itinapon. Ang lawak naman ng lababo ninyo, ano ba yan? Agad kaming nagtungo sa munisipyo para isangguning reklamong ito. Agarang inspeksyon ang ikinasa ng Business Permits and Licensing Office o BPLO kasamang Sanidad at Engineering Department. Pasasarap po muna natin pansamantala habang hindi nila naibibigay o nakakakuha sila ng kaukulang papeles para makapaghanap buhay. Patong-patong naman ang paglabag ng kanilang nakita. Hindi siya pwedeng bigyan ng permit. Nasa sidewalk siya eh. Hindi siya dapat lagyan ng structure dito. Dahil po violation, ma'am. Wala rin silang CR. Wala dapat tubig yung dinadaanan nila, tapos malinis. Kaya ang karinderyari, case closed. Kung meron kayong makitang katiwalian, maling sistema o problema sa mga lansangan hindi na-actionan, ipadala nyo lang sa aming email na vigilante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging Vigilante. Para sa inyong mga problemang legal, isang dial lang ang attorney on call. Kasama natin dyan si Attorney Mel Santamaria. Puntahan natin siya. Maraming salamat sa iyo, Ben. Kakaibang problemang pag-uusapan natin ngayon. Problema ni Lola Shirley. Ang tanong niya kailan ba siya pwedeng tumigil magtrabaho? 54 years na siya nagtatrabaho sa kanyang restaurant na pinagtatrabahuan. Pangalawang problema natin, yung pangkaraniwang hidwaan ng dalawang nagkahiwalay na partner. Kanino ba ang anak pupunta? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Attorney Mel Santamaria. Susunod sa T3, singgop na namukpok ng broadcaster sa Northern Kalinga, binukulan ni Pinoy ng 1-year suspension. Buti nga sa iyo. At isa na namang bata na ipit sa escalator ng isang mall. Mga nanay ha, ang pag-rescue sa bata, abangan.